mabilis siya mapudpod kasi manipis yung ano niya, yung ulo niya. Kita nyo dito. Let's go! Anyways mga kagrasa, nandito tayo ngayon dahil change oil natin si Genesis. So na-motor wash natin siya kagabi. Hindi na tuloy yung lakad natin pa Makati. So ngayon na lang natin siya gagawin. And basically yung kailangan mo lang dito is, well, definitely sa akin nag-iba na. Kasi pinalitan ko yung bolt dito. Kasi yung, I think yung stock nito is 17s ata. But mabilis siya mapudpod kasi manipis yung ano niya, yung ulo niya. Kita nyo dito. So ito, madali itong mapudpod. Yung original kasi yun nga, maliit yung ulo niya dyan, yung pinaka-head ng bolt. Tapos, takip kasi ito sa strainer. So, usually, after every other change oil, dito kailangan mo rin ito buksan to check, you know, meron bang mga excess metal shavings or whatnot, to check also yung health ng engine. So, ito, pinalitan ko siya ng CNC, tapos 21 na to, na, size ng socket. So, ito rin, mas makapal din yung ulo niya. So, nabili ko lang din to sa Shopee. So, mas maganda to. Kasi hindi na matudurog, CNC na yan. And then, 12. Meron tayong 12 dito. Para naman dito. Yan. So, bumili rin tayo na ito para meron tayong salinan ng oil. And then, syempre, yung nabili nating oil is yung Motul na nabili natin sa Motochangge. Makina Motochangge. Ng weekend. Okay, let's go. Let's go mga kagrasa. So, ayan na nga, niluwagan natin siya. So, pa-pull yung force niya, no, para paluwag. And by the way, ito nga ang tiles na to, kinuha ko lang to dun sa tambak namin. It's because, para hindi magkalat yung paglalabas natin ng oil, no. Kasi, ang nangyari na experience ko dito dati is wala akong nilagay na parang ganyang kalang dun sa may dulo ng engine. So, nagkakalat yung oil. So, yan, nakita nyo naman dyan. Kapag konti na lang yung laman yan, tatatapon na yan sa gilid. So, pag ganito, neat siya. So, madali siyang linisan. And, syempre, ito na yung strainer natin. Okay, so ito yung nilabas natin dun sa gilid ng engine. Check natin. Hinipan ko pa. So, pinanasan lang din natin yung bolt. Ito nga palang bolt na to yung CNC. Bakit nga ba siya parang nadudurog? Kasi sa nipis ng ulo niya, ayan, hang yan, no? Tapos makapal na din. Sa nipis ng ulo niya, pag niluluwagan siya, dumudulas yung socket wrench. Kasi walang masyadong grip or kapit yung socket dun sa bolt mismo. Kaya ang nangyayari, napipingas, yun ba yung tawag dun? Napipingasan yung bolt. So, napunasan din natin yung spring, tapos sinetap lang natin siyang ganyan. Then, bago ibalik, don't forget, syempre, medyo OC tayo sa mga ganito eh. So, wag nyo din kalimutan na meron ding O-ring yan. Okay? So, yung O-ring yan, yung rubber O-ring, tanggalin nyo na lang din. Tapos, make sure nyo din na malinis. Syempre, di naman natin maiwasan na madumihan to kahit konti. Ginagamit natin araw-araw. Or kahit yung iba na nakatampak lang. Siyempre, pupunasan natin yun na maigi. Tapos, after nyan, so yun, hand tight lang muna. Make sure na kumapit ng tama yung thread. Tapos, hihigpitan lang natin yan ng ating ratchet. Wala na akong masabi. Ang haba pa pala na ito. Oh, yun. Higpitan niya lang ng ratchet. Tamang lang, higpit lang din. Huwag sobrang higpit. Tapos, yun. Punas-punas pa konti. Let's go! Ayun, what's up mga kagrasa? So, yun na nga, nabusan tayo ng memory. So, nasalinan na natin siya ng oil. May dumakas! Aww! Oh, bait naman. Tapos na tayo mag-change oil. Let's go!